biglaan na naman to, no? Dapat tingin lang eh, kaso eto na, kasama na sa garahe. Feels like the first time. Hey, what's up mga katingin? Tayo ngayon sa QC. May nabalitaan tayo, meron na dito rare na motor. It's an R1 2022 na WGP Limited. Medyo nakabahan ako kasi feeling ko hindi ako makakatulog. Hindi nga kami nakatulog masyado dahil very rare, dahil nakabalitaan nyo naman na stop production na itong R1. Kaya nung nakita natin na may nagbibenta ng World GP na limited edition, eh napag-decide namin na tingnan natin at bahala na kung paano tayo makakakuha ng pambili. Pero ngayon tingin lang muna natin na. Let's go! Let's go. Pasok ka, boss. Alayang tumitig. Ano yung partner ko, boss? Boss, good morning. Boss Kenji. Leonard, boss. Matagal ko na kayo nakikita sa WR1 eh. Syempre, busy lang din talaga ako, boss. Kaya sabi ko, hindi ako nakakasama. Panay sila invite sa Y-Zone. Makilagaan nyo mabuti yan, ha? Mas mahal sa R1 yan. Kaya kayo inalagaan ko ng 4 years, bibenta ko na eh. Ay, tama 4 years. Minimal po. Kasi pag sa display, hindi mo pag display namin, gusto nila sampahan. Oo. Minsan hindi mapigilan. Parang nakakailangan gamitin to. Parang sa display lang. Ito na guys. Alagang-alaga, para bago pa. Grabe, pristine condition. Sa goods. Anniversary. So, biglaan na naman to, no? Dapat tingin lang eh, kaso eto na, sama na sa garahe. Nandito tayo sa PPZ Racing, tama ba, boss? Oo, boss. Ito si Boss Leonard, siya yung may-ari ng siya yung wala owner. Na R1. Hinand over ko na kay Boss Kenji. Ang promise daw niya, ibabalik daw niya pag once na nagsawa. Kung nagsawa. Yeah, so, ang dami may gustong bumili sa atin, pinagkatiwala ni Boss Leonard. Boss Leonard, thank you. Thank you. Kasi ipoprogip natin eh, kaya kaya pumayag siya. Ang daming meron pa dito mga may buyer na rin. Inubos na yung mga collection niya. Bali si Boss Leonard pala ang bukod tanging may nakakompleto ng 60th anniversary sa Pilipinas. Before, wala na ngayon. Ngayon. Ano na lang, history na lang yun. History na lang, sayang, hindi na natin siya na-interview dati, na-vlog dati yung mga collection niya. Ito meron pa dito. Ito, available pa to, di ba? Available pa yan. Tsaka R7. Ayun, dalawa na lang naiwan. Dalawa na lang. Ayun, si Boss TJ. Kasi pumasyal dito lang sa California Village, Katipunan Avenue, shop nila, PPZ Racing. Tsaka meron din kayong wholesale and retail. Yes, wholesale and retail. Dito lang yan. California Village, Katipunan, makikita nyo na ito pagdaan nyo rito eh. Ito yung shortcut papuntang Mindanao Avenue. Ba tayo sa kanila? Kaya, boss, thank you.
Thank you boss. Ito na, kuha natin. Ikutan natin. Yan, 60th anniversary WGP R1. Ayun, may naka ZX-10R dun, no? Whew. Feels like the first time. First ride sa R1, pero it's a very familiar sight, familiar feeling. Kasi parehas naman to ng ni Red 1, may Arwana. Parehas din to ni nung naging Blue R1 natin. Same na same. Pero iba talaga pagka fresh R1, no? So dati ko na to nagustuhan guys nung nilabas nila ng Inside Racing way back 22. Na lang, nalungkot ako kasi limited lang talaga. Sobrang konti lang, 5 lang ang dumating sa Pilipinas. Ayun, pero sabi ni Boss Leonard, ito daw yung mismong display sa Y-Zone sa Yamaha Philippines sa Inside Racing. Ito yung exact same bike. So ito yung unang-unang dumating sa Pilipinas na WGP. Ang problema ko, parang nakakahinayang tuloy gamitin, no? Pagka ganito yung motor mo, papalingon yung mga tao eh. Ganda kasi ng kulay. Well, hindi ko ma-express yung kasiyahan ko, kaligayahan ko. Hindi ko ma-express. Sobrang biglaan. Tapos may dala pa kaming dalawang baby, kaya hindi ako masyado nakapag-vlog dun sa shop ni Boss Leonard. And shoutout sa shop nila, PPZ Racing. So man, nahirapan akong i-absorb yung gastos. Ay, kung tama ba yung desisyon ko, kasi right now meron pa tayong R1 and isa pa naiisip ko, kaya nalulungkot ako, mixed emotions ako eh. Sobrang saya ko dahil isa sa mga dream bike ko nakuha ko na naman, itong World GP 60th anniversary. At the same time naman nalulungkot ako dahil that means the end of our journey ni Arwana, now Red 1. Sabi nga nila pag may umaalis may dumarating, so ngayon may dumarating, may aalis. So hindi na po talaga normal kung ipoporkeep ko pa si Arwana, si Red 1. Doon sa mga di po nakakaalam kung bakit Arwana and Red 1 ang tawag ko sa kanya, kasi nagsimula siya Arwana as Arwana, tapos nagkaroon tayo ng red na R1 as Red 1. Tapos sobrang ganda ng red and white fairings. So wala sa kala ko hindi ko mabibili ito eh. Kala ko hindi makukuha eh. Alam niyo yun, parang sobrang suntok sa buwan. Hindi ko na nga in-expect na magkakaroon tayo ng ganito. First time ko nag-ride ng tanghalin tapat, naka t-shirt lang. Grabe no, rare pa sa rare. Grabe to guys, rare pa sa rare. Parang ngayon pala nagsisink in sa akin itong ginawa ko. Alam mo yun, napakaswerte at malok tayo ng ganito. Grabe guys, nakakapangilabot yung pangyayari na to. Experience na to, nakakapangilabot. Hindi ko talaga expected. So yun, sana yung next na magiging may-ari ni Red 1 ay ingatan siya. And ngayon ko na po ina-announce na up for grabs na si Red 1, up for sale. Dahil di na po natin kaya mag-alaga ng dalawang R1 sa kadahilan ng nakuha na po natin ang isa sa mga dream bike natin. Actually, dream bike ko naman talaga R1, pero ayun, inalok sa atin to eh. So, inalok sa atin to ni TJ kasama ni Boss Leonard. So, bihirang-bihira lang ganitong opportunity. Sabi nga, kahit may pera kang pambili sa ngayon, pag limited edition,
Only 5 in the Philippines. So mileage pala nito is 1,950 only. Yan. So kaka-break in lang, fresh na fresh.